Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal ng mga senior citizens na pensioner sa SSS. Sa araw na ito ay may dala-dala kong magandang balita. Attention sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Tatlong mahalagang mangyayari sa mga SSS pensioners sa September 2025. Ating kunin ang buong detalye sa balitang ito. Dahil po ngayon po gusto ko pong iparinig sa lahat kasi mayroon po magaganap na mga increase baka hindi pa alam ng ating ibang mga senior citizens or SSS pensioners. Kaya naman, hayaan nyo akong ibigay ang lahat ng mga detalye sa balitang ito nang sa gayon po ay mas klaro sa atin. At meron kasi kayong dapat gawin bilang isang SSS pensioners. Kung gusto mo ang itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, benefits ng ating mga senior citizens, at iba pang mga balita sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na po ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po akong nagbibigay ng mga contents which is relevant for them na malaman nila kung ano yung update sa kanilang pagka-isang senior citizens. At kung gusto mo na ma-updated ka at pagkatapos mong subscribe ang aking YouTube channel ay i-bell notification mo na para kada upload ko ay updated ka. At sa puntong ito, hindi na natin papatagalin pa na pag-uusapan ang bagay na ito. Ito po yung tatlong importanteng bagay. Una, ang payout ng first batch na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. So, sila po ang tinatawag nating first batch. So, sa araw po na ito, September 1, 2025, ay makukuha po nila ang kanilang payout. Ang pangalawa naman, ang payout number 2 ng second batch sa September 16, 2025. Pangatlo, ang ACOP compliance sa September 30, 2025. Lahat ng ito ay bibigyan natin ng hustisya para po mas klaro sa atin kung bakit ganito ang nangyari, bakit batch, ano ba yung basihan natin. May kukunin tayong circular number patungkol po dito. Ating pagkuha ng base ang SSS Circular Number 2020-024. Ito ay tumutukoy sa ating mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i-credit ang kanilang pension sa SSS. So may number 1 dito nakita niyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makikredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha nyo po ang iyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ang September 1 is Monday and that is a working day. So, hindi po yan holiday or Saturday, Sunday. So, sa araw po na yan or ngayong araw ay mahuhulog po ang inyo pong pensyon. Expect po ninyo na sa araw po na ito ay makikredit nyo na po ang inyo pong pension or ma-withdraw nyo na. At pag may sasabi, sir, bakit sa amin? Bakit hindi pa na-credit? So may mga banks na matagal po ang kanilang
credit ng pensyon. So, mayroong mga delays. So, pagpasensyahan nyo na po. And ganyan naman, i-check natin ang September 16. So, dito, ang September 16 is a regular day at sa araw po na ito ay maibigay ang inyo pong pensyon sa SSS. Ngayon naman po ay tapos na tayo sa una na payout, pangalawa na payout. So, dalawang bagay na yun. So, ang pangatlong bagay na dapat natin gawin bilang isang senior citizens ay ang AKOP compliance. So, ngayon, i-explain natin kung ano ba itong AKOP compliance. Ngayon, pag-uusapan natin ang mangyayaring AKOP compliance. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-ensure po ang pagpatuloy na kanila tinatanggap na pensyon. Subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance po yan sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpa-akop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B. Retirement pensioners residing abroad. C. Total disability pensioners. D. Death or survivor pensioners. And E. Dependent guardianship dependent children under guardianship. Kapag hindi ka po makakomply ng inyong AKOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with AKOP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended 1 month after the month of birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation of the pensioners after 2 years from the month of suspension. Ang SSS ay palagi po yung nagno-notify sa mga senior citizens na dapat po magpa-akop. For example, noong Hunyo, nung nakaraang huling araw ng Hunyo, sila po ay nagpapa-post nito at ipinapaalam sa lahat. Sabi dito, mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo? Or annual confirmation of pensioners. Kung ikaw ay pensioner o survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Hunyo, may panahon ka para mag-comply ng AKOP bago pa matapos ang buwan. Paalala, ang mga retirement pensioners na death survivor pensioners din ay kailangan magsabit ng 2 magkaibang AKOP pensioners reply form. Pwede nyo pong may scan po ito at kung hindi po nito yung magawa ay maaaring maputol na po ang inyong tatanggaping pensyon sa SSS. Kaya naman sa mga tawag dito mga pensioners who are qualified to do the AKOP ay kinakailangan nyo pong gawin ngayong Hunyo. Pwede po kayo mag-advance po. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners Program, ngayon naman ay dadako tayo sa katanungang paano mag-comply ng AKOP. At sa video na ito ay masasagutan din ang katanungang paano kung nakahold ang pensyon ninyo sa SSS, kaya tutok lang dahil atin niyang isa-isahin ang kasagutan ninyo. Bakit kailangan magpa-AKOP? Kailangan magpa-AKOP para ma-confirm or malaman kung ang isang SSS pensioner ay alive at nakakuha pa ba ng kanyang mga pensyon sa SSS. Yan po ang rason kung bakit kinakailangan tayo magpa-AKOP sa SSS. Paano ba mag-comply ng AKOP? I-explain ko ito ng mabuti para makuha ng ating mga kababayan. May 4 tayo na pamaraan paano mag-comply ng AKOP sa SSS. Una na dyan ang through personal appearance. Ibig sabihin ng personal appearance, ikaw mismo ang pupunta sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang mga dokumento na i-mention ko at isasabi ko mamaya-maya lang. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na through email compliance. I-send mo lang through online ang lahat ng mga dokumento, picturean mo
at i-attach file mo lang tapos send. At antayin ang notification ni SSS sa inyong ginagawang email sa SSS sa inyong AKOP. Meron ding through mail compliance at saka yung through Dropbox compliance. Ngayon, kasi maraming nagtatanong sa akin, Sir, paano ba gawin ang AKOP na through online? The best way na mag-comply kayo sa AKOP through online is itong pangalawang option na through email compliance. At akin itong ibibigay sa inyo ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman when it comes sa email compliance. Step by step natin para makuha ninyo talaga kung paano ba mag-comply through online. Kasi yan mostly ang masasagap ko na katanungan sa mga vlogs ko. And this time, ito na talaga yung panahon na i-explain ko ng isa-isa para hindi naman kayo magtanong pa ng paulit-ulit at para clear sa inyo ang information sa paano ba mag-comply. At malaman nyo din ano ang mga documents na kinakailangan sa pagpa-AKOP. Baka yung iba wala pang idea kung ano yung gagawin nila or dadalhin nila, fill upan nila ng mga documents. Patunay na ito ay concern ng ating mga kababayan at hindi pa nila alam ang mga dapat gawin sa pagpa-AKOP. Dahil yung iba nagtatanong sa akin, Sir, nandito ako sa abroad, ano yung dapat kong gagawin para makapagpa-AKOP ako at maging active ang aking tinatanggap na pensyon? So ito na po yung kasagutan at gusto ko lang po ipaalam na kung alam nyo na ang paano magpa-AKOP, so ito pong video nito ay para po sa hindi pa marunong magpa-AKOP. At para less hassle ka sa pagpunta dito sa Pilipinas para magpa-AKOP, gawin nyo lang po ang AKOP through online. At ating isa-isahin ang dapat nyo gawin kapag magpa-AKOP kayo through online. Atin na sisimulan. Kung gusto natin ang process through online sa pagpa-AKOP, una nating i-consider na dapat meron tayong SSS number before tayo makaproceed sa next process nitong online AKOP na pamaraan. Ano-ano ba ang mga dokumento na dapat i-comply para sa pagpa-AKOP? Una na dyan ang AKOP form. Ang AKOP form po ay i-filled out nyo lang lahat ng detalye na kinakailangan at pagkatapos i-print nyo lang po kasi downloadable na naman po siya sa Google. Ipapakita ko mamaya-maya ang mukha ng AKOP form. Pangalawa is yung self-declaration form. I-explain ko mamaya kung ano ang ibig sabihin nito at ang self-declaration form ay para sa mga survivor pensioners. Pangatlo is yung 2 valid IDs. Pang-apat is selfie photos with newspaper. Ipapakita ko mamaya-maya ang mga examples para meron kayong idea kung paano gawin. At ngayon gagawin na natin ang step-by-step process sa ng iyong AKOP through online. At saka ipapakita ko rin ang mga pictures, mga forms, samples para naman meron kayong guide or makita ninyo agad yung mukha ng mga forms na inyong i-filled out. So atin nang simulan ang pag-discuss nito. Ang una mong gagawin is mag-download ka muna ng AKOP form through online. So i-search nyo lang AKOP form SSS at maraming lalabas. At ito yung example ng form na inyong i-filled out. So ang gagawin ninyo diyan is i-download ninyo at saka i-filled out at saka picturean, scan at saka i-send doon sa email. Ito yung mukha ng AKOP form. Ito ay may tatlong kopya na dapat mong i-filled out ang lahat ng detalyeng kinakailangan. Kinakailangang tama ang naisulat ninyo. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang self-declaration form. Ito po yung ang form ng
self-declaration, at ang self-declaration form po ay para lang sa mga survivor pensioners on non-marriage or non-cohabitation. Kung ikaw ay belong sa survivor pensioners at hindi ka pa nag-remarriage or non-cohabitation, so ito po yung ipasa nyo din at i-filled out lahat ng mga kinakailangang impormasyon. 2 valid IDs, at saka ito yung mukha kung paano nyo magpicture ng newspaper na kakahawak at saka makita po yung mukha ninyo. Kailangan yung newspaper is klarong-klaro at saka updated. At saka ngayon, kung plano nyo na talaga na i-send ito sa email, ang gagawin nyo lang is i-on nyo po ang Gmail account ninyo at saka i-attach a file. Ang una natin gagawin is mag-search sa Google ng SSS branch email address para po makakuha tayo ng email address kung saan may pinakamalapit na SS branch sa inyo. At kung nakakuha na tayo ng SSS branch na email address, so i-open na natin ang Gmail account. So may nakita tayong from, for example akin, to yung mga o yung email address ng SSS na malapit sa inyo. Ang kasunod na gagawin is kapag nakita nyo yung clip na sign, so ang gagawin nyo dyan, i-attach nyo lahat ng mga documents. Ano po yung mga documents na i-attach? Unang-una po yung ACOP form. Pangalawa is yung self-declaration form para sa mga survivors ng non-remarriage. Pangatlo is yung mga IDs. At pang-apat is yung selfie photo ng senior citizen na nakahawak ng dyaryo. Once attached na lahat ng documents needed para sa pagpa-ACOP through online, so i-click nyo lang po yung arrow na sign at antayin natin kung kailan mag-feedback ang SSS sa inyong ginawang pagpa-ACOP. Kinakailangan ganito po yung resulta. Ito yung dapat na mukha or pwede nyo itong sundin na guide para naman meron kayong idea kung paano ito gagawin. At antayin lang ang respond ng SSS branch na malapit sa inyo at ganito din ang picture or ganito din ang makukuha nyo mensahe. Antayin lang natin ang notification ni SSS. Atin lang i-update ang ating Gmail account every now and then. And siguro mga 2 days or ilan, nakadepende po yan sa pag-send ng mga SSS branch malapit sa inyo. Kung paano po nila i-respond or anong time po nila i-respond yung kasagutan nila sa inyong ACOP. And once na na-notify na kayo ni SSS at nakita nila na tama na po yung ACOP ninyo, so that's the time po na okay na po yung ano nyo. Pero paano kung na-hold or hindi na po kayo nakatanggap ng tawag dito, pension? Ano yung pong gagawin? So ang gagawin ninyo, pumunta kayo mismo sa SSS branch at mag-inquire or magpa-activate at magpa-ACOP or bigay yung mga documents para sa pa-ACOP. And it takes a month or 2 months before mabalik ang inyong pension. So, and I hope na marami kayong nakuhang aral sa ating vlog, and sana'y clear and concise yung mga naibigay ko na detalye. And if there's something na kulang sa aking vlog, feel free po to comment down below. So this process is para po sa mga hindi pa alam paano magpa-ACOP. So wag lang kayo mag-bash if alam na namin yan, ganito ganyan. This is again para sa mga hindi pa alam kung paano ang proseso sa pagpa-ACOP. Iniisa-isa ko po yun para mas klaro at mas concise ang mga detalye na mababasa at mapakinggan ninyo dito sa aking vlog.
na sanay tulungan nyo ang channel na ito na mag-grow by just subscribing it. And kung nais mo naging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. See you again next time sa aking vlog. Bye bye!